Jesus Nazareno, sinasama ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Tunay napakalaga ng buhay na ating tinatahak sapagkat ang Diyos ay mapagkalinga, mapagpatawad at punong-puno ng mga biyayang pinagkakalob sa atin. Ano man po ang ating abang kalalagayan, may pagsisikap upang maitaguyod ang ating buhay pananampalataya. Ito ngayon, may pagsisisi sa at ng ating mga pagkukulang, mga kasalanan ng mga nagawa upang tayo maging marapat na gumanap dito sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak. Sa pamamagitan niyang naging aming kawangis, kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates
sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang pok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karating nayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Bibili po kami ng halagang 200 dinaryong tinapay upang ipakain sa kanila. Tanong ng mga alagad, "Ilan ba ang dala ninyong tinapay?" "Tingnan nga ninyo," wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulu-pulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng 100 at 50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinagati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nasalo pa rin tayo ng linggo ng pagpapakita ng ating pong Panginoong Hesukristo na sinimulan natin sa pagdiriwang noong araw ng linggo. Happy Three Kings po sa inyo, pahabol. Pero hanggang ngayon, narito pa ang diwa at kahulugan ng 3 haring ating pinagdiwang sa kaugnayan sa pagpapakita, pagpapadama, pagpapahalaga ng mga tao sa pagtunghay nila kay Jesus bilang Mesyas na talagang heto na't dumating na sa piling natin si Jesus sa kanyang kapanganakan na noong paman ito na ay pinahayag ng unang mananampalataya sapagkat sila'y nakatunghay sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo sa kanilang pahayag. Sino si Kristong isinilang upang sabihin pagdating ng panahon siya itong nakabayubay sa krus upang bagtasin ang mga pabalik ng naging buhay ni Kristo sa kanilang pananindigan ngayong sila'y nakatungay sa krus. That person is a great man. Why did you let him die upon the cross? Meron pa rin pahayag
ang mga tao noon. Mga tao habang sila nakatitig sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Jesucristo. At ang mga bagay nito ay tumimo sa kanilang puso't isipan. Meron siyang pinanggalingan. Paano siya ipinanganak? Ano ang paglalarawan ng kapanganakan ng taong nakabayubay sa krus na ito? Sino kanyang mga magulang? Ano ang kanyang kinalakihan? Paano siya lumaki? At maraming makatanungan sa pag-uusisa nila sa taong dakilang nakabayubay sa krus. O nga't noon, 2,000 taon na nakalilipas, dinadagukan nila kanilang puso, kanilang dibdib, sa kanilang ipahayag, tunay ngang ang taong ito ay dakila. Anong kasalanan ang kanilang nagawa o kasalanan natin na ginawa natin laban sa taong itong hinusgahan natin ng wala sa lugar o walang batayan na nakagawa ng maraming mga pagkakasala. Ito ang ating mabuting balita na tinangal natin kahapon, di ba? Nung linggo tungkol sa pagpakita ng ating Jesucristo. Tingnan natin ito sa konteksto ngayon ng mabuting balita na ating pong tinunghayan, the multiplication of the loaves sa Ingles, kung ano yung nilalaman ng ating mabuting balita. Biruin mo, 5,000 lalaki pa lamang na binilang ni San Marcos sa kanyang pagsulat, na ibig sabihin, napakaraming mga tao talaga. Ibig sabihin, ang mga biyaya ng Diyos ay nag-uumapaw, ang biyaya ng Diyos ay punong-puno, tunay ngang dakila ang Diyos sa talagang walang humpay at walang maliw na mga biyayang pinagkakalob niya sa mga tao, sa lahat ng tao, sa buong sandaigdigan, sapat ang mag-uumapaw na biyayang ito'y napakahalaga sa bawat isa at sa buhay ng mga tao. Kaya ito'y napakahalagang pagsangkap ng buhay pananampalataya. Nagkakalob ang Diyos ng lahat ng kanyang biyaya na nag-uumapaw pa lahat ng bansa, lahat ng tao, mananampalataya man o hindi, o naniniwala man o hindi, hentil ka man, pagano, o kaya'y Hudyo kang may tigib ng pagpapahalaga sa buhay ng Kristong Hudyong totoo. Kaya, ito yung ipinapahayag. Piruin mo, naganap at nangyari ang mga bagay na ito na kaya ni Jesus sapagkat walang hindi magaganap sa kapangyarihan ng Diyos na noong pa man salit-salin ng mga salita ito. Abay, nakita natin ito nung tayo nagsisimbang gabi, no ating inihahanda ang pagdating ni Kristo sa Adviento, lalo-lalo na sa kaarawan ng pagsilang ni Kristo. Ang lahat ng mga bagay nito walang hindi magaganap sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya tuloy-tuloy na itong ating mabuting balita, the feeding of the 5,000 o ang multiplication of the loaves. Mayayari ang mga bagay ito, hindi ito mapagkakaila, basta't ito ang nilalaman, ang kahulugan nito. The sumptuous blessings of the Lord will always be on the way in our lives. Ikalawa, habang binabasa natin itong mabuting balita, naglalarawan ito ng mga tao'y tunay na naghahanap sa kalinga ng Diyos. Lalong-lalo na sa pakikinig nila kay Jesucristo na nagaganap itong multiplication of the loaves na ito, na kanilang hinihimay ang mga bawat salitang kanilang naririnig sa ating Jesucristo, na ibig sabihin anong kanilang abang kalalagayan. Uhaw sila sa salita ng Diyos na gusto nilang makita ng lubusan, malaman at kung ano ang turo at turo ng ating Jesucristo sa kanyang binabanghay ng mga talinghaga, sa kanyang mga himalang na ginagawa, sa kanyang mga pangangaral, na ibig sabihin hanggang sa kasalukuyan, yung mga taong uhaw sa salita ng Diyos, sapagkat alam natin ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagpapala, lakas ng kalooban at daan sa matuwid na pamumuhay. The value of the word of Jesus Christ, the value of the spoken words of Jesus Christ, and the value of what the gospel narrates to us of great importance upang ilagay natin ating sarili
Kulang na kulang tayo sa ganitong palatuntunan, pinanununtunan, at sinisikap na ito maging bahagi ng ating puso at kalooban o sangkap ng ating pang-araw-araw na buhay. Meron ba tayong ganito panghabang panahon? May pagkauhaw ba tayo sa salita ng Diyos sapagkat nakikita natin ang halaga at kahulugan nito? Parang nangyari no araw, ayaw umalis pa yung mga tao sa kanilang pakikinig. Hindi nila inaalintana na magdidilim na. Kaya heto ngayon ang mga naganap na pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Kristo sa pagtingin ng mga alagad upang sabihin, mga tupang walang pastol na nangangailangan ng pagkalinga, sa pag-uhaw sa pagkalinga sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang sabihin hanggang sa kasalukuyan, minsan at madalas ba tayong mga tupang walang pastol sa pag-uhaw tayo sa salita ng Diyos at upang ang lahat ng salita ng Diyos, alam natin na ito nagbibigay pagkapala sa matuwid na pamumuhay. Alam natin na salita ng Diyos ay bumubuhay sapagkat meron tayong pag-asa sa pagdating ng panahon na anuman ang karanasan nating hirap at pasakit, pasasaan din ba sa tulong at awa ng Diyos, sa kanyang salita at gawa, maiibsan itong hirap at pasakit o kaya'y tuluyan ng mawawala sapagkat ipapalit ng Diyos ay tunay na kagalakan at kaginawahan sa buhay. Biro ninyo, para nalalarawan na natin kung paano ang nasa isipan ng mga tao habang sila nakatitig sa kay Kristo, nakikinig sa kanyang mga salita upang sabihin, ang mga bagay nito ng aking pagkauhaw salita ng Diyos, napupuno sa pamamagitan ng mga pahayag ni Jesucristo sa kanyang mga aral sa kanyang mga talinghaga at sa napakarami pang ipinapahayag na kwento na mayroong aral na dulot ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Pangatlo, kung nakakain na tayo ng salita ng Diyos at nabusog tayo at nakita natin na talagang may kapayapaang ibinibigay ito, hindi ito panandalian lamang o hindi ito pagkatapos noon ay wala na. We are still looking forward for the many things that God will be rendering upon us, will be giving us, na ito ang ating palagi pang ipinapanalangin. There is a bright future in the coming years to come. Lalong-lalo kasi simula pa lamang ng taong 2020 kung paano natin ito sinalubong upang sabihin, kulang na kulang pa tayo sa salita ng Diyos na ito'y ng pagkauhaw natin ay gayon na lamang. Pero kapag natanggap natin, ito'y nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay at mitiin pa sa pagdating ng panahon. Huwag naman sanang maalis, huwag naman sanang mapalitan, at huwag naman sana itong hindi mapakinabangan. Pero ang salita ng Diyos, nga't may magkahalagahan sa ating kasalukuyang buhay, ito'y umaalalay pa rin sa atin, sumusubaybay pa rin sa atin, tutunghayan pa rin natin sa pagdating ng panahon hanggang sa wakas ng sandaigdigan. Heto tayo ngayon at sa ating pagkauhaw sa salita ng Diyos at tayo mabibiyayaan upang sa gayon panatili nawa ito sa aming puso't kalooban upang mawala ang aming pag-aalinlangan, upang maibsan ano pa mang hirap na aming dinaranas sa kasalukuyan at upang salita ng Diyos ay patuloy na umalalay sa amin sa pagdating ng panahon upang lahat ng bagay ay aming pasasalamatan ngayong ginaganap palagian ang aming pagdiriwang ng banal na misa. Makita nawa nating lubusan ng salita ng Diyos, pagpapalang man din para sa ating matuwid na pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Halina mga kapanalig, dumulog tayo sa Diyos sa mga biyayang handog upang punuan ang ating kakulangan sa lahat ng salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng buhay at handog para sa kapayapaan at maganda nating kinabukasan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maimulat sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maunawaan na ang mga hinahanap ng puso ay hindi matutugunan ng paghahangad sa makamundong tagumpay o material na bagay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa walang silbing paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang landas at layunin nila sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman at kapansanan, naway itaguyod at aluin ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na ay makasalo nawa sa walang hanggang piging sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. At din natin itataas ang lahat ng ating mga pagdulog, pagsusumamo sa tunay na kabanalan ng buhay sapat may handog biyaya upang punuin anumang pagkukulang natin at kulang pa sa buhay na ito. Kaya madigin mo nawa ang aming buhay, panalangin at nang sa gayon ay mag-umapaw pa ang marami pang mga biyaya upang ang lahat ng bagay ay maisailalim ng iyong mabatahalang pag-aaruga. Dinggin mo po ang itong aming mga pagdulog at ang lahat na ito iniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalu-saluhan sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa mamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan na iyong isinugong Mesyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw.
Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhati. Sa kahitaasan, pinagkalaan na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kahitaasan, sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natubos mong tunay. Ang Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang alingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tunay ang pasasalamat ang ating ipinapahayag sa mag-uumapaw na mga biyaya na ipinagkakalob sa atin dahilan ng Diyos ay pag-ibig. Ating umitin ang Ama namin, ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng masama, pagkaloob na kapipian araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa
sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng isang libutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Langin sa mahal na pong Nuestro Padre Jesus Nazareno. Katamis-tamisan naming mahal na pong Jesus Nazareno, Diyos at manubos ko, na naglalakbay sa Kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na pagpapakuan sa iyo. Akong abang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo ako, butihing Jesus. Inaamin ko ang aking mga sala at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mong walang kahulilip ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay. Ipinangangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya at ihatid mo ako sa landas ng iyong mga utos diyan sa iyong langit na kaharian. Siya nawa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa patuloy na biyayang pinagkakaloob ng buong may kapal. Salamat sa Diyos. Susunod pa natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pong panalangin at sa ating pagtatanod dito sa ating pong exposition ng Blessed Sacrament nito, magbibindisyon para po sa atin. At ito yung magiging daan sa pagtatapos nitong ating banal na gawain. Salamat po.
isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y maniklod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa sandarito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, lalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapalay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tuluyan mo
ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga titinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan mo dito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem celui et antiquum documentum novo cedat litui Restetivides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procedenti abut proque comporsit laudatio. Panem de cielo, prestatisti eiis. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tuae fructum in nobis iudice sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kansinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentos Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.